Palubog na ang araw na magkayayaan sila ni Zion na bumalik na ng bahay. Nawili kasi siya nang dalhin siya nito sa flower farm. At doon sila nagtagal ni Zion. Sa sobrang pagkalibang nila, hindi na nila napansin na paggabi na pala. Nawala na ang kotse ng papa niya sa garahe at tanging magulang ng binata ang nakikita nila sa sala. Si Papa po, Uncle, nasaan siya? May emergency kaya nagmamadaling umalis ang papa mo, Kiara. Bakit po din niya ako tinawag, Uncle? Puno ng pagtatakan tanong niya. Babalik daw siya bukas, aagahan na lang daw niya. Kahit pa sinabi nito na babalik, ay di pa rin niya maiwasang makaramdam ng tila pag-aabandona. Agad niyang dinukot ang cellphone sa bulsa at tinawagan niya ito, kaso panay lang ang ring nito. Naipahanda ko na ang silid mo, Kiara, mabuti pa magpahinga ka muna. Malumanay na saad ni Mrs. Castillo sa dalaga. Opo, auntie. Wika ng dalaga. Di niya tinigilan ng ama na tawagan kahit nasa silid na siya nito. Kaso, di ito sumasagot. Kaya naman nag-alala na siya. Lalo na dumaan na ang gabi. At patakip silim na uli ay hindi pa rin nagpaparamdam sa kanya ang ama. Wala ring ama ang lumitaw para sunduin siya. Di pa naman siya sanay sa ibang bahay. Mabuti sana kung sa mansyon siya iniwanan nito. Ayos lang yon dahil naroon ang yaya niya. Uncle, bakit po kaya di sinasagot ni Papa ang tawag ko? Susunduin niya pa po kaya ako ngayong araw? Di ko rin alam, iha. Hintayin na lamang natin siya, okay? Anita sa kanya. Sige po. Aniya at humakbang siya papunta sa silid niya. Nakasalubong niya si Zion. Nakabihis na ito at may dalang backpack. Saan ka pupunta, Kuya Zion? Babalik na ako sa Maynila, may naiwan kasi akong trabaho roon. Kung ganon, Kuya, sasabay na ako sa'yo. Nagliliwanag ang mata niyang sabi. Hindi maaari, iha. Paano kung magkasalisi kayo ng papa mo? Singit ni Uncle Benjamin sa usapan nila. Oo nga naman, Kiara. Mabuti pa, dito ka muna. Di sasabihin ko po kay Papa na sasabay ako sa'yo, Kuya Zion. Giit niya at ngumuso pa para payagan ito. Wag na. Mabuti yung aabutan ka niya kung saan kanya iniwan, okay? Mahinahon nitong sabi. Di na niya nagawa pang magpumilit pa kay Zion. Mukha kasing di na niya ito madadala sa charming niya. Napatango na lamang siya kahit tutol sa kalooban niya. Okay lang sana na manatili siya dito kung narito ang Kuya Zion. Kaso aalis na rin ito. Paano na siya? Ito lang naman ang ka-vibes niya rito at walang iba. Si Auntie Divina ay mukhang istrikta, kaya naiilang siya makipag-usap dito. Ang mga katulong naman para ba lagi nakataas ang kilay sa kanya. Huwag kang mag-alala, parating na yun si Uncle, okay? Anito bago ito sumakay sa kotse. Tanong na lamang niya ito habang papalayo. Dito na lang po, Manong. Wika niya sa taxi driver na sinakyan niya sabay abot ng bayad. Tumakas siya sa rancho para bumalik sa Maynila. Ayaw na talaga kasi niyang manatili roon. Namimiss na niya ang kanyang ama. Di na niya hiningi pa ang sukle sa inabot niyang bayad. Nagmamadali siyang pumasok sa mataas na gate ng mansyon. Yaya? Sigaw niya nang mapansin ang katahimikan ng buong paligid. Tumahip ang kaba niya sa dibdib na marinig ang malakas na kalabog sa itaas na tila ba may nabasag na kung ano. Sinundan ito ng 3 boses na nagtatalo. Ang isa doon ay ang papa niya, kay Meg at ang isa ay bago sa pandinig niya. Halatang galit ang boses ng ama. Sa pamamahi ko pa talaga? Ang kapal ng mga mukha niyo? Kaya pala pumayag kang umalis ako dahil mayroon kang gagawin dito na milagro? Boses yon ng kawawa niyang ama na mukha na iputan sa ulo ng taksil niyang madrasta. Sinundan naman ng boses ng lalaki na tila din natatakot at naghahamon. At sinundan ng boses ni Meg. Sumasaway ito sa dalawa. Kasunod noon ay umalingaw-ngaw ang 3 magkakasunod na putok ng baril. Papa! Bulalas ng dalaga at dali-dali niyang inakyat ang hagdan. Pagdating niya doon ay di kinaya ng sistema niya ang kahintik-hintik na senaryo. Papa? Nanginginig siya na makita ang pulang-pula na likido galing sa katawan nito, habang 2 pang iba ay ganon din. Anak, mahal. Huwag na kayo magsalita, Papa. Hihingi ako ng tulong. Nanginginig na wika niya. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan at sakto naman naroon si Uncle Benjamin niya.
Sinundan siya. Nadala pa nila sa hospital ang kanyang ama, ngunit dahil sa puso ang tinamaan dito ay di na rin ito nabuhay pa. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagluluksa sa di inaasahang pagpanaw nito sa isang di inaasahang pangyayari. At di pa dito nagtatapos ang lahat ng paghihirap ng kalooban niya. Dahil kasunod nito ang maling paratang sa ama niya ng mga tao na kamag-anak ni Meg. Miss Almazar, totoo ba ang iyong ama ang pumatay kina Meg Coris at Valdeluso? Tanong ng reporter sa kanya habang nasa lamay pa siya noon ng ama. Palibhasa, kilalang negosyante ang kanyang ama kaya laman ng balita ang pagkamatay nito. Umalis na kayo rito. Pagtataboy sa mga ito ng Uncle Benjamin niya. Huwag Uncle, sasagutin ko ang tanong nila. Lakas loob ng wika niya. Palibhasa, artista si Meg, kaya napag-usapang mabuti ang pagkawala nito. Ang ama ko ay pinagtanggol niya lang ang kanyang sarili. Pinagtaksilan siya ng asawa niya, sarili pa nilang silid mismo. Namatay na magkahihakap ang dalawa sa kama, habang ang papa ko ay nag-aagaw buhay sa sahig dahil sa kagagawa ng dalawa. Kaya kung mayroong mambiktima dito, ako yon dahil ako ang nawalan ng ama. Matapang na wika niya, di niya hahayaang madungisan ang pangalan ng kanyang pinakamamahal na ama. Dinala siya ng Uncle Benjamin niya sa rancho, matapos mailibing ang kanyang ama para makaiwas na rin sa paulit-ulit na tanong ng mga reporter. Palibhasa, kilalang tao ang kanyang ama, kaya talagang mainit silang pinag-uusapan ng mga tao. Bagay na nakadadagdag pa sa alalahanin niya. Kiara, kumusta ng pakiramdam mo? Tanong sa kanya ng Uncle Benjamin. Kakapasok lang nito sa kanyang silid. Umiling siya dito. Pakiramdam niya noon walang buhay ang nasa paligid niya. Kumain ka muna. Eto, ipinagluto ka ng antidivino mo ng soup. Kainin mo nang mainitan ng sikmura mo. Wala po akong gana, Uncle. Pakilabas na lang po yan. Baka magkasakit ka niyan. Di ka na halos kumakain. Ayos lang po, Uncle. Wala na rin naman po si Papa. Kaya mabuti po siguro na mawala na rin ako. Napabuntong hininga na lamang ang matanda sa tinura ng dalagita. Di niya naman ito masisisi kung nawawalan na ito ng gana na mabuhay. Siya man ang nasa kalagayan nito, ganun din ang mararamdaman niya. Kung siya nga na matanda ay na-scam ng 500 milyon, ay para bang guguho na ang mundo niya. Paano pa kaya ito na nawalan ng mahal sa buhay? Bagay na di na maibabalik pa. Mapalad siya dahil tinulungan siya ng ama ng dalaga sa kanyang problema. Kaya eto, nakakahinga siya ng maluwag ngayon. Bagay na habang buhay niyang tatanawin ng malaking utang na loob sa matalik niyang kaibigan. Palabas na sana si Mr. Castillo sa silid ng dalaga na makasalubong nito ang binata. Anak, narito ka na pala. Opo, Papa. Narito pala si Kiara. Nito na bahagya na patingin sa dalaga. Di nito inaasahan na nasa kanila si Kiara. Bagamat alam na niya ang nangyari sa ama nito, kaya siya napauwi para makabalita sa ama. Oo, anak. Pero, bakit dito? Medyo nagtataka nitong tanong. Baka kasi may kamag-anak naman itong iba. Mabuti pa, mag-usap muna tayo. Ani ng matanda, ngumiti muna ito sa dalagita bago lumabas. Dito ko siya dinala mula nang mailibing si Solomon. Medyo emotional na simula nito sa anak. Nito ko lang po nabalitaan na nangyari kay Uncle. Wika niya. Kundi pa nga lang niya napanood sa TV ang interview sa dalaga. Naintindihan ko, anak. Sinadya kong hindi ka abalahin pa dahil kakasimula mo pa lang sa trabaho. Batid kong mahalaga yun sa'yo. Ang pinoproblema ko ngayon ay si Kiara. Hindi ko alam kung paano ba natin siya matutulungan. Ngayong ulila na siya. Palagi nasa kwarto. Ni ayaw makipag-usap kahit kanino. Halos di na siya kumakain. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Hayaan niyo po pa. Ako nang bahala sa kanya, okay? Wika ni Zion sa ama. Salamat anak. Hindi natin siya maaaring pabayaan, ha? Sa atin siya inabilin ng uncle mo bago siya mawala. Nadatnan niya ito sa silid na nakaupo sa kama at nag-iisa. Kiara? Ani yan na kinalingon nito sa kanya. Hindi niya napigilan na makaramdam ng habag nang mapatingin siya sa malamlam nitong mga mata. Kuya, emotional nitong sabi na naluluha pa. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Nabalitaan ko nangyari kay Uncle. Sorry ha, nito ko lang nalaman.
Sinabi sa akin ng uncle na busy ka sa work mo. Okay lang. Malam yung wika nito na sinundan ng mahihinang paghikbi. Matapang lang ito sa TV nung makita niya sa interview, ngunit ngayon batid niyang mahina ito. Paano na ako ngayon, Kuya Zion? Wala na si Papa. Napunas niya ng marahan ang luha nito sa mata gamit ang kanyang daliri. Hindi ka nag-iisa. Narito kami ng pamilya ko. Aalagaan ka namin. Ako, aalagaan at sasamahan kita. Talaga? Oo. Mula ngayon, kabilang ka na sa pamilya Castillo. Nakangiting wika niya. Kita niya ang matamis na ngiti sa mukha ng dalaga, kasabay ng pagyakap nito sa kanya. Tara, labas tayo. Wika niya sa dalaga. Pero kuya, ayoko. Baka mayroong makakita sa akin sa labas. Wika nito. Hindi, akong bahala. Sa Maynila lang kalat ang balita sa papa mo. Dito, walang pakialam ang mga tao dito. Pero kuya, ako ang bahala. Wika niya. Marahil natatakot kasi ito na baka damugin ito ng mga tao kagaya sa nangyari sa Maynila kamakailan lamang. Kinuha niya ang suklay at maingat niyang hinagod ang mahaba at makintab nitong buhok. Napapangiti siya habang ginagawa yon. Di na iba ang tingin niya sa dalaga. In fact, kapatid na totoo ang turing niya rito. Wala naman kasi siya noon at pareho silang solong anak. Naalala niya dati noong mga bata pa sila, madalas niya itong paiyakin, tuksuhin at pagkatapos aamuhin. At tuwang-tuwa siya habang ginagawa yon. At ito ang nagturo sa kanya na humiling ng kapatid sa kanyang mama at papa. Kaso, wala. Di daw sila pinagkalooban ng may likha. Pero di bale. Narito naman si Kiara, sagot sa dasal niya. Kung may mabuting na idulot ang pagpanaw ng ama nito, siguro ito na yon, ang hiling niya magkaroon ng kapatid. And he promised to himself na aalagaan niya ito at poprotektahan sa abot ng kanya makakaya. Zion, grabe ka tol, iba na naman yan? Wika na Ismael nang makita sila. Dinala niya kasi ang dalaga sa palabas ng rancho. Nakita niya tuloy ang mga kaibigan niya. Oo nga naman, at batang-bata. Wika naman ng isa pang kaibigan niya na si Rustico. Ang laki ng ngisi nito sa kanya at kay Kiara. Mga sira kayo, parang kapatid ko na tong si Kiara. Anak siya ng best friend ni Papa. Paliwanag niya, iba kasi ang nakikita niya sa mata ng dalawang lokong to. Ang tamis ng ngiti niya na makita si Nea. Kasama ng dalawa, ito talaga ang nagpapaganda ng araw niya. Dati pa niya ito gusto. Kaso hanggang ligaw tingin lamang siya. May rules kasi ito, bawal magpaligaw sa kaibigan. Kapag nanligaw, tanggal sa grupo. Kaya itong si Ismael hanggang tingin na lamang kay Nea. Wala naman siya nakikitang banta kay Rustico at tingin niya kahit magtangka ito kay Nea, di nito papatusin. Bukod kasi sa nakadapa ang ilong nito, para rin bahay ng bubuyog ang mukha nito. Di naman sa pinupulaan niya ang itsura nito, wala talaga itong interes sa maganda dahil alam niyang mababasted siya. Pasensya ka na pre, akala ko kasi chicks mo. Pero kung di kayo talo, akin na lang siya. Pahingi ng number niya. Sabi ni Rustico sa kanya. Maghanap ka ng iba, wag tong kapatid ko. Tatamaan ka sa akin. Banta niya kay Rustico, marunong din pala itong kumilatis ng maganda. Pare naman, hayaan mo na si Rustico. Minsan lang niya magkagusto. Sulsul naman ni Ismael sa kanya. Yung kapatid mo kayang paligawan mo? Asik ni Zion dito. Ayoko nga. Tanggi naman na Ismael, ayaw yata malahian ng pango. Kaya naman napataas na lamang ang sulok ng labi ni Rustico. Siya nga pala pare, tuloy ba tayo mamaya? Saan naman? Eto naman, nakalimutan mo na ba ang gimmick natin bilang celebration? Makulit na sabi ni Rustico. Mga kaklase ito ng binata at sabay-sabay silang nagtapos sa kursong engineering. Kaya nga lang ay nauna siya magtrabaho sa mga ito. Dahil gusto niyang makatulong sa mga magulang niya. Di naman lingid sa kaalaman niya na may malaki itong kinakaharap na problemang pampinansyal sa rancho. Ngayon ay napag-usapan nila nagigimik sila pagdating niya. Hindi ako pwede. Alam mo naman, may alaga ako. Sabi pa ni Zion sabay baling sa dalaga, bagay na tinawanan ni Rustico. Ano yan, toddler? Eh di sama natin. Sira, di pa siya pwede sa bar. Bata pa siya. Hindi na siya mukhang bata kapag hinalo sa atin. Saka parang di natin kaibigan ng may-ari ng bar.
Sabi ni Nea, si Ismael ang tinutukoy nito na may-ari ng bar. Oo nga naman pare, doon tayo sa VIP para walang makakita sa bibi nating kasama. Pagsang-ayon ni Ismael. Hindi nga pwede. Git ni Zion. Batid niya naman kasi ang pinagdadaanan ni Kiara. Kaya nagpas muna siya bilang paggalang sa pagluluksa nito ngayon. Mabuti pa kumain muna tayo. Abay okay ako dyan, basta libre. Sabi ni Rustico na siniko naman ni Ismael. Kapal talaga ng apog mo, puro ka libre. Sa fine dine-in restaurant sila nagpunta. Si Kiara agad ang unang inabutan ni Zion ng menu. Mamili ka, lahat ng gusto mo, bibilhin natin. Burger lang sa akin kuya. Wika ni Kiara sabay tulak nito ng menu kay Zion. Ay, di ka mabubusog doon. Mabuti pa ako nang pipili para sa'yo. Wika ni Zion. Sinabi nito sa waiter ang order nila. Roasted spicy ribs ng baka ang kinuha niya. Siniguro niya na marami itong makakain. Grabe kasi ang pinayat nito mula nang huli silang magkita. Matapos nilang kumain ay namasyal pa sila sa bayan kasama ang mga kaibigan ni Zion bago nila naisipang bumalik na sa bahay nila. Masaya palang kasama ang mga kaibigan mo kuya, makukulit sila, lalo na yung Rustico at Ismael. Wika ni Kiara na aliw sa makukulit na kaibigan ni Zion. Tama ka, at di lang yon. Bukod pa doon, mababait din sila. Yung si Nea pala, anong tingin mo sa kanya? Nakangiting tanong niya sa dalaga. Maganda. Tingin mo kaya, bagay kami? Hindi ako kuya, dahil mas bagay sila nung Ismael. Wika nito na ikinabagsak ng balikat niya. Pero huwag ka mag-alala, may nakikita akong mas bagay sa'yo. Sino? Kunot noon tanong niya. Di ako. Wika niya na sinabayan nito ng malutong na tawa. Naisaklob nito sa ulo niya ang buong kamao. May kalokohan ka rin, no? Mabuti pa, pumasok na tayo. Aniya, habang tinutulak niya papasok sa loob ng bahay.